Alam naman po natin may isa lamang po ang ating sinasamba, pero iba-iba po ang ating relihiyon. As palagay niyo po ba, Brother Eli, dito sa mundong ibabaw ay may pag-asa pa po ba na magkaroon ng isang relihiyon? Kung meron pa po, paano po kaya mangyari ito? At meron pa pong isa katanungan po. Sa palagay niyo po, Brother Eli, sino po kaya ang maaaring gawing instrumento ng ating mahal na Panginoong Hesus-Kristo na bigyan siya ng kapangyarihan para tayo ay mapag-isa at mapagbuklod para tayo ay magkaroon ng isang relihiyon? Salamat po. Alam mo, salamat din kapatid na Nelia, no? Pero yung tinatanong mo ay hindi mangyayari kahit kailan na magkakaroon ng isang relihiyon sa lupa at merong kakasangkapanin ng Diyos na instrumento para bigyan ng kapangyarihan para mapag-isa. Alam mo kasi, wala nang mas makapangyarihan kaysa kay Kristo. Nung pumunta si Kristo, di niya napag-isa lahat yung mga tarantado nung araw eh. Alam mo kung bakit? 3:19 ng Juan. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanglibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Ayon, sabi ni Kristo nung nasa lupa siya, ito ang kahatulan, naparito ang ilaw sa sanlibutan. Gusto pa ng tao yung kadiliman kaysa ilaw. Bakit? Kasi masasama ang kanilang gawa. Yung ayaw gumawa ng mabuti, yung manggagawa ng masama. Kahit may ilaw, ayaw nun ng ilaw eh. Alam mo kasi yung masamang gawa, ang gusto lang ginagawa ng tao yan sa madilim eh. Itinatago sa paningin ng kapwa. Akala nila, kung na hindi nakikita ng kapwa, hindi naman nakikita ng Diyos. Sa Diyos, pareho lang naman yung dilim at liwanag eh. Pero merong mga tao, ayaw talaga ng mabuti. Kaya mismo si Kristo, hindi niya nga napag-isa eh. Merong Saduseo, may Pariseo, may mga eskribas, hindi niya napag-isa lahat yun eh. Siya na mismo ang nandito. Pinatay pa siya. Basahin natin ang Juan 1:11. Siya'y naparito sa sariling kanya, at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Ayan, naparito siya sa sariling kanya, sa mga Israelita, at siya'y hindi tinanggap ng sariling kanya, itinakwil pa nga siya. Sino kaya ang papupuntahin mo pa sa mundo para mag-isa sa lahat ng tao? Yun na nga mismong anak ng Diyos ang pinapunta, hindi niya napag-isa lahat eh. Lalo kung lang hindi mapag-iisa, kapatid. O lalo nang hindi mapag-iisa ni Obama. O kita mo kapatid, ano? Yun lang isang bansa lang hindi mapag-isa eh. Maski sa politika eh. Sa atin eh, iba yung nasyonalista, iba yung liberal, iba yung independente, iba naman yung bagong lipunan, iba kung ano-ano eh. Hindi nga mapag-isa eh. Kung si Kristo na nga hindi nagawang mapag-isa lahat-lahat yung mga tao dahil may dahilan kasi. Merong mga tao ayaw ng mabuti. Merong mga tao ayaw ng totoo. Mas gusto ang kasinungalingan. Basahin natin ang 2 Tesalonica 2:11. At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian, upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang mangahatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Kung ayaw ng katotohanan, ang gusto kalikuan eh. Kaya nga hahatulan ng Diyos yan pagdating ng paghukom. Kaya yung sinasabi mo't pangarap mo, alam mo kapatid, nung nag-uumpisa akong mangaral na Ebanghelyo, pangarap ko rin yun eh. Pangarap ko rin yan. Pareho lang tayo kapatid na Nelia. Sana ako lahat ng tao maging isa lahat-lahat. Maganda yun. Pagkaganda-ganda nun, pagkagaling-galing nun. Pero hanggang pangarap na lang yun. Alam mo kung bakit? Meron tao hindi makikipagkaisa eh. Meron kasing tao ayaw ng mabuti. Mas gusto nila ang masama. Mas gusto nila ang kasinungalingan. Kaya yung pangarap mo kapatid, ibaon mo na sa limot. Hindi mangyayari yun. Hanggang pagdating ni Kristo, hanggang sa pagdating ni Kristo, may mga taong madadat ng masasama. Pakinggan mo ha, ang talinghaga o parabola ni Kristo. Ito ang ating mababasa sa Mateo 13:24.
Sinaysay niya sa kanila ang ibang talinhaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Datapot samantalang nangatutulog ang mga tao, ay dumating ang kanyang kaaway at naghasik naman ng mga pangsirang damo sa pagitan ng trigo at umalis. Datapot nang sumibol ang usbong at mamunga, ay lumitaw nga rin ang mga pangsirang damo. At ang mga alipin ng puno ng sangbahayan ay nagsiparoon at nangagsabi sa kanya, Ginoo, hindi baga naghasik ka ng mabuting binhi sa iyong bukid? Saan kaya nangagmula ang mga pangsirang damo? At sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. At sinabi sa kanya ng mga alipin, ibig mo baga na kami nga'y magsiparoon at ang mga yaoy pagtipunin? Datapot sinabi niya, huwag, baka sa pagtitipon ninyo ng mga pangsirang damo ay inyong mabunot pati ng trigo. Pabayaan ninyong magsitubo kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani. At sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga mang-aani, tipunin muna ninyo ang mga pangsirang damo at inyong pagbibigkisin upang sunugin. Datapot tipunin ninyo ang trigo sa aking bangan. Ayan ang talinghaga ni Kristo, kapatid Tanim ng halimbawa ng trigo. Kami ang konti nang tumubo yung trigo, may mga pansiran damo. Minsan mataas pa nga yung pansiran damo kaysa sa trigo Kaya ang sabi ng mga manggagawa, Panginoon, gusto mo alisin na namin yung mga pansiran mo. Sabi ng Panginoon, huwag nyo alisin, baka pati yung trigo mabunot nyo, madamay, kasi makalapit lang Isang kaaway ang naglagay niya, yung mga pansiran damo. Biyaan nyo na lang hanggang sa panahon ng pag-aani. Sa pag-aani na lang natin paghiwalayin yung pansiran damo sa yung trigo. Ano ibig sabihin ng talinghaga? Paliwanag ni Kristo'y ganito, 36. Nang magkagayon ay iniwan niya ang mga karamihan at pumasok sa bahay. At sa kanya ay nagsilapit ang kanyang mga alagad na nagsisipagsabi, ipaliwanag mo sa amin ang talinhaga tungkol sa mga pangsirang damo sa bukid. At siya'y sumagot at nagsabi, ang nag-aasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao, at ang bukid ay ang sanlibutan, at ang mabuting binhi ay ito ang mga anak ng kaharian, at ang mga pangsirang damo ay ang mga anak ng masama. At ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang diablo, at ang pag-aani ay ang katapusan ng sanglibutan, at ang mga ani ay ang mga anghel. Kita mo, kapatid, ang paliwanag ni Kristo, yung palang mga trigo, yun pala yung mga anak ng Diyos. Yun ang pansiran damo, yun ang mga anak ng demonyo. Yun ang pag-aani, yung katapusan ng sanlibutan. Ang mang-aani ang wika, mga anghel. Kaya hanggang sa katapusan ng sanlibutan, hanggang sa panahon ng pag-aani, may mga pansirang damo. May mga taong masasama. Paano mo i-unite lahat ng tao? Meron taong masasama, ayaw sa mabuti. Kaya imposible yung pangarap mo. Ibaon mo sa limot at ibinaon ko na sa limot yung aking pangarap. Kapatid, ang magagawa na lang natin, ang maiipon yung mga sa Diyos, yung gusto ng mabuti. Pero yung masasama, pabayaan natin sila. Sabi ni Kristo, 15:14 ng Mateo. Pabayaan ninyo sila, sila'y mga bulag na taga-akay, at kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa hukay. Ang wakas ng mga bulag na taga-akay at yung mga bulag namang nagpapaakay sa bulag, sa hukay. Bayaan na lang natin sila, yun ang sabi ni Kristo. Hindi natin kaya, kapatid, na lahat ng relihiyon ay pag-isahin. Isa pang bagay, kapatid, Huwag kang magagalit sa akin, Tinasumasagot lang ko ng prangka, kapatid na Nelia. Sabi mo, di ba po tayong lahat, iisa lang naman Diyos ang sinasamba natin. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. 4:8 ng Galasya. Gayon man ng panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga Diyos.
Hindi mo nakikilala ang Diyos, nasa ilalim ka ng pagkaalipin ng hindi tunay na Diyos. Tingnan mo yung mga Budista. Hindi ba? Bilyon ang Budista. Ano ba ang Diyos nila? Si Buddha. Mali. Hindi tunay na Diyos si Buddha. Kasi, tingnan mo, magtataka sa katangahan ng mga tao, no? Didiyosin mo si Buddha, tao rin yun, patay na. Alam mo ba kung ba't namatay si Buddha? Pakibasa mo nga yung Encyclopedia Britannica, Sis Luz. Opo, ito po yan. Encyclopedia Britannica 2005 edition. The Buddha died after eating poisonous mushrooms served him by accident and escaped the cycle of rebirth. His body was cremated and stupas were built over his relics. Ako naniniwala dun sa estatwa ni Buddha Yung estatwa ni Buddha, napakalaki ng tiyan Ayun, meron ba tayo noon? Pakita mo nga. Ayan, tinan mo kapatid, yung Buddha, napakalaki ng tiyan. Ang takaw pala niyan. Biro mo pati yung nakakalaso na nakabuti kinain. Kaya siya namatay, nakakain siya nung nakakalasong kabuti. Kung hindi ba naman matakaw yan, ba't ba naman pati nakakalasong kabuti nilamon? Patay siya tuloy. Ano nangyari? Yan nga yung Buddha na yan, ang sinasamba ng mga Hapon, mga Inchik. Pwede mo ba sabihin, lahat naman po tayo sinasamba natin isang Diyos lang. Hindi totoo. May sumasamba, ang paniwala nila si Buddha ang Diyos. Hindi totoong Diyos yung Buddha. May naniniwala kay Shin. Yung mga tawag dito, Shin, ang pangalan ng mga yung Bombay, yung nagbibigay ng 5-6 sa Pilipinas. Meron diyang mga Bombay nagbibigay ng 5-6. Ang sinasamba si Shin. Tao yun. Meron namang mga Bombay, ang sinasamba daga. Biro mo, daga. Ang kanilang Diyos, daga. Pwede pa ba natin ipakita? Hahabang masyado no? Meron naman ang sinasamba si Bahá'u'lláh. Meron naman ang sinasamba si Maria. Meron sumasamba sa mga ribulto. Diyos ba yung mga yon? 17:29 ng gawa. Basahin natin. Yamang tayo nga'y lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Hindi nga natin dapat isipin may pagka-Diyos doon sa bato, pilak, ginto, kahoy na inukit ng tao. Yung mga ribulto ng Katoliko, sinasamba nila yun Paano mo sasabihin ang sinasamba natin isang Diyos lang? Ang Katoliko sumasamba sa kahoy, bato, pilak, ginto, styrofoam. Mali yun sabi ni Pablo Hindi natin dapat isiping ang pagka-Diyos ay gaya ng ginto, pilak, bato na inukit ng kabihasnan ng tao. Huwag kayong magagalit mga Katoliko. Sumasamba ba kayo? Hindi. Lumuluhod nga kayo Nananalangin nga kayo dyan sa mga ribulto na yan Bawal ng Diyos yan. 5:7 ng Deuteronomio. Basahin natin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa ikatlo at sa ikaapat na salin ng nangapupuot sa akin. Sabi ng Diyos huwag mo yuyukuran yung ginawang mga larawang inanyuan huwag kang yuyukod sa kanila. Naku, ang Katoliko naman hinahalikan pa, yuyukuran pa. Tinan mo yung Kristo sa Quiapo, pudpud na pa sa kapupunas Punas na hahalikan. Yung naunang nahumalik inuubo. Yung susunod na nakapilang hahalik, siguro nandidiri dun sa uubo, baka may TV, kakaskasin ng todo yon. Kaya ngayon, yung kanyang paa, kakapiraso na yata dahil nakaskas ng kamang. Yan bawal po ng Diyos yan mga kababayan. Kinalulungkot kong sabihin ito, pero ito'y nasa Biblia, at natutuwa ako kung makikinig kayo sa harap ng Diyos, sa kanyang salita. Pero kung magagalit kayo, bahala na kayo. Total, di naman tayo magkamag-anak Pero kahit hindi tayo magkamag-anak, magalit kayo sa akin, narinig nyo yung totoo, malay nyo isang araw magising ang isip nyo
na yan palang pinagsasamba ng Katolisismo ay mali ayon sa Biblia. Kahit sa Bibliang Katoliko nakasulat yan, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan, huwag kang yuyukod sa kanila, huwag mo silang paglilingkuran sapagkat akong Diyos ay totoong mapanibuguin. Nasa pasyon din yan eh. Naninibugo ang Diyos, sabi ng pasyon, tunay maghihinanakit ang Diyos na poong marikit, ginto pila kiyamang muntik, sa'yo'y di ipinagkait, kay Baal mo pinagsulit. O tamo, naghihinanakit ang Diyos poong marikit. Siya ang gumawa ng ginto, siya ang gumawa ng pilak, hindi sa'yo pinagkait, kay Baal mo pinagsulit. Sino ba yung si Baal? Diyos-Diyosan. Ribulto. Kay Baal iniaala yung ginto at pilak, kaya ang Diyos ang may bigay sa kanila nun. Kaya anong sabi ng pasyon? Dapat mong maalaman sa sulat na papalaman ang poong Diyos nga lamang. Siyang dapat naluhuran at sambahin gabit araw. Sino lang ang luluhuran? Ang poong Diyos lamang, sabi ng pasyon. Ang Katoliko, kung sino-sino niluluhuran eh. Kahoy, bato, luhod ng luhod, pati kalendaryong galing sa Inchik. Nilagyan ng kwadro, nilagyan ng bulaklak, niluhuran na, nagnobena na ron. Sabi ng pasyon nyo yan ha, hindi ako may gawa niyan. Ang gumawa niyan si Padre Mariano Pilapil, kinopya sa Biblia. Sukat mong maalaman, sa sulat na papalaman, ang poong Diyos lamang ang dapat naluhuran at sambahin gabit araw. Ba't kalulod sa ribulto? Nakita mo kapatid na Nelia, yung sinasabi mo, iisa lang ang Diyos nating sinasamba, hindi totoo yun. Maraming mga Diyos-Diyusan at maraming mga hindi tunay na Diyos na sinasamba ng mga taong walang pagkakilala sa Biblia. Makinig ka ng doktrina, kapatid na Nelia. Nakikita ko sa iyong mukha ang pagnanasang makaalam ng totoo, sana samahan ka ng Panginoon.